Hello, good day kayo pala. Assalamualaikum. So ako po si Ryan at isa po kong OFW na nakabase po dito sa Kingdom of Saudi Arabia. So ngayong umaga guys dito sa Saudi Arabia, may pag-uusapan tayo tungkol ito kay Pura Luca Vega na tila mas lalong tumatapang, di ba? Kumbaga hindi siya marunong humingi ng sorry sa ginawa niyang pambabastos dito sa ating Poong Nazareno, bagkus is tumapang pa at nangangatuwiran. At ang nakakainis pa rito guys, ginagawa niyang mali-mali yung tao. Yung katuwiran niya guys, baluktot masyado nakakainis pakinggan. Diba? Kagaya nito, halimbawa, ang totoo po niyan, si Empress Ki po talaga yung ginagaya ko. Guys, ang layo ng itsura ni Empress Ki sa Poong Nazareno. Diba? Ano to? Anong klaseng katuwiran to? Diba? Nakaka-high blood. Diba? Siguro, kaya niya to sinasabi guys, gawa nga po ng halos buong Pilipinas is itinataboy na siya. So siguro, nagsama-sama na dyan yung takot niya na makapaglabas niya is bigla na lang sumapak sa kanya o kung anong gawin sa kanya. Diba? Kasi guys, ayon dito sa report na nakita natin, ito yung mga lugar na persona non grata na siya guys. Ito yung mga lugar na pag pinuntahan siya, feeling ko mabubuli talaga siya. Or masisigawan siya, hindi siya welcome, kahit anong gawin sa kanya, di ba? So isa-isahin po natin guys, ha? City of Manila, Laguna, Cagayan de Oro, Bukidnon, General Santos City, South Cotabato, Florida Blanca, Pampanga, Toboso, Negros Occidental, Nueva Ecija, Dinagat Island, City of Cebu, Occidental Mindoro. So halos ang daming lugar na ayaw na siyang makita, halos ayaw na makita yung pagmumukha niya. Pero ang nakakainis dito guys, 'di ba? Hindi nga siya natitinag. Inaasar niya pa ang sambayan ng Pilipino dahil sa mga ginagawa niya ngayon, 'di ba? Kagaya nito guys, yung katuwiran niya na naman about dito. Ito lang ang masasabi ko. Simplehan lang natin ha. Lahat tayo makasalanan. Totoo din naman. Wala namang perpekto. Tama. Hindi tayo perpekto. Tama. Gayun pa man, do unto others what do you want others do? What do you want others to do unto you? Okay? Do not do unto others what you do not want others to do unto you. And rule lang po yun. Para sa mga lugar na gustong magpersona ng grata dyan, dagdagan nyo pa, pakialam ko, mayroon tayong separation ng church at ang state. Yun lang po. So, di ba? Hindi siya natitinag, guys. Kumbaga, sa kabila ng ginawa niyang blasphemy, is patuloy pa rin siya sa pang-aasar sa sambayan ng Pilipino guys. Kumbaga itong non-persona guys kasi parang hindi na umi-effect sa kanya Pero siguro pag ito nagpunta sa isang lugar na persona non grata siya at may isang tao doon na deboto o isang grupo ng mga tao doon na deboto, baka bigla siyang kung anong gawin sa kanya, wag naman sana, di ba? Tao lang tayo, mahirap naman mag-isip. Baka mamaya is bigla na lang siyang bulihin kung anong gawin sa kanya. Diba? Sa dami ng lugar na non-persona non grata na siya, mahirap nang lahat to si Pura Luca Vega sa kalye. Baka mamaya batuhin na lang siya or what. So kayo guys, ano ba masasabi ninyo? Ano ba maganda talagang aksyon para itong si Pura Luca Vega is medyo lumambot naman, diba? At matigil na itong ginagawa niyang blasphemy sa ating Poong Nazareno o kay Jesus Christ. So, comment down below lang guys so para malaman ko po yung mga sagot nyo. Once again, ito po si Ryan at maraming salamat po sa panonood and see you to my next vlog. Peace!